Masasabi ko lang ay pinakamadali na paraan para masirain mo yung buhay mo. Maglaro ka ng video games buong araw. Yan. Sureball sira yung buhay mo. Ay, siyempre may argument naman yung mga tao. Ay, hindi pwede ka naman maging streamer. Yun, yung mga streamer nakakagawa ng million. Hindi lang naman video games yung skill nila eh. Entertainment skills, tsaka acting, tsaka emotional reaction naman yung ginagawa nila. Tsaka may video editing pa, tsaka may video recording pa sila. Diba? Tapos may marketing, mga ganun-ganun. Mga skills na hindi mo nakikita. Yung nakikita mo lang, yung mga alam mo lang. Yung paglalaro nila sa video games, yung paglalaro nila sa Mobile Legends, yung mga moves, yung mga kills, yung mga assists. Tapos yung mga setup, yun yung nakikita mo. Pero yung behind the scenes para gawin yun, ay taya, kadaw-dako sin the skills na kailangan. And again, mo yung video editing, may skills pa sila na para tama yung timing, tapos yung tamang video recording, tapos yung pinali ng video, yung beginning para ma-hook ka, tapos yung tamang thumbnail, entertaining tsaka yung personality nila. Yun yung mga skill nila. Tapos masasabi ko, ay, video gaming, hindi lang video gaming yung skill nila. Marami pa silang skill. Ipaano kapag yung normal tao lang, yung viewers nila, na halos ay ilang oras yung nabibigyan nila sa nakakasira ng buhay, lalo na kapag hindi sila focus sa goal nila. Nag-drop sa college, gaya ko. Tapos na-distract sa video games, mostly because I'm that kind of person. Ako yung na-distract. I'm not even sure how many people are affected by this. But I do hope that not a lot. Pero, unfortunately, I think a lot of people are affected. Most especially the ones who are, are free to play video games. I'm just saying they could have na meron pa sana silang makukuha. They could have gotten more from life. Instead of yan doon ka lang sa higaan mo, humihiga, tapos nalaro ng video games. Ay, hindi naman ganoon eh. Sa tingin lang naman yun ng iba. Pero, nag-enjoy ka ng video games, pero hindi ka naman makapag-alis ng video games. Andun ka pa lang sa video games. Ayaw mong umalis. Gusto mo lang ipagpatuloy. Kasi, here's the deal. Ang video game ay ngayon, sa panahon natin 2025, yan na yung nakakapag-release ng dopamine sa utak mo. If you were so self-aware sa katawan, tsaka yung nararamdaman mo sa isip mo, tsaka sa blood flow mo, sa heart rate mo, first time na maglaro ka ng video game, surely, mararamdaman mo. Yung heart rate mo tataas. Yung feeling mo sa inside, parang anxious, nervous, excited at the same time, all of those feelings andun. Kasi ang nangyayari kasi sa utak mo tsaka sa katawan mo, yung adrenaline system nagre-release. Pero ang ginagawa mo lang naman, hindi ka tumatakbo, hindi ka in danger, naglalaro ka lang ng video game. Kasi yung video game mismo, trigger yung dopamine system mo sa utak. Kaya na-excited ka, tapos parang ang ganda. Naiinganyo yung human brain mo sa video game kasi ganda ng graphics talaga to eh. Masasabi mo pa, ay, sobrang ganda. Sobrang ganda, mas maganda pa sa realidad. Ang ganda ng graphics, ang ganda ng mga babae doon, ang ganda ng mga costume. Putang ina, skinny. A lot of skin pa nga doon na nakalabas. Kaya, guys, yate, weird or nerdy man ako, nakakapag-intindi man ako itong mga scientific things na nakakatabo. Pero, at least na-explain na itong mga reality life living na natabo sa inda. Kagaya ng kung base na achievement, tapos ay base yung kay tired sinda all the time, in the memory, hindi nga na matandaan na itong memorize na kapaulit-ulit, di ba? Yun yung mga problem na gusto ko ma-solve. Yun yung mga problem na gusto ko sila matulungan. Tapos, reanin kita sa doom scrolling. O, arin yan, similar situation na natatabo sa aton tanan ay yung may term sila tinatawag
Pero ito yung nangyari. Pupunta ka sa Facebook tapos magka-click ka ng reels automatically. Andun ka na, andun mga parang 15 minutes. Hindi mo na matigilan yung sarili mo. Pero scroll ka lang, scroll. Tingin ka ng drama, short drama clip, tapos short movie clip, tapos short sport clip, tapos video game, Mobile Legends, movie ulit, tapos writing, tapos art, tapos news, tapos nakatabo na kaligad. Ulit hanggang sa umabot ng mga 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Minsan, butang ina, nag-scroll ng mga tao, 1 oras na. Ay, ang taas ng oras na nagawa yun. Tapos, ang taas ng oras, araw-arawin mo pa yung gagawin mo dun. Nawalan ka na ng oras, ng attention. Gawa ng walang silbi, na-entertain mo lang yung sarili mo. Tsaka, pinaka problema mo pa dun, ay actually, sinisira pa yung utak mo dun. Unbelievable na masira o nanonood ka lang, masira pa yung utak mo. Oo, pre, nasira talaga. As in, physically, no? Physically, neurologically. Physically, hindi nakakita dito sa labas, hindi nakikita ng mata. Pero pag pumunta ka sa... Pero pag may scientific scanner ka ng utak mo, yan, dun mo talaga makikita. Kasi may mga scientists na gumawa na ng experiment. Tapos tinignan nila yung effects ng social media sa utak ng mga tao. Ang na-find out nila, may same effects kagaya ng paggamit ng drug abuse. Mga drug, or mga cocaine, or mga, mga klaseng drug na pinagbabawal sa iyo na sobran, nakakapag-hit ng dopamine. So, in a realistic, practical way, ano naman ito nangyayari? Well, as a result, yun yung dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-alis sa shorts. Yun yung dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-alis sa reels sa Facebook. Yung sasabihin mo lang or hindi mo sabihin, basta parang nag-whisper lang sa isip mo na, okay, spend lang muna ako ng 5 minutes para relax ko lang yung sarili ko. Which is true. Para i-relax yung sarili mo. Kasi nakakapagkuha ka ng dopamine eh. Bago ka magsimula na tumingin sa cellphone mo o sa Facebook or sa YouTube para makapag-nood ng reels, yung feeling mo from before, uncomfortable. Yung parang stressed out ka, anxious ka. So, ginamit mo yung cellphone para makapag-relax ng sarili mo. And which is true, it works because ano yung nakukuha mo sa pagnanood ng mga reels? Dopamine, attention, new information. Once that dopamine na nakuha mo, nanood mo, yung brain mo nagre-release ng dopamine para ipakalma ka. Kasi yung dopamine, feel-good hormones yun. Kaya, yun, nag-works naman. Pero, may problema, may catch. Yung dopamine na yun, kasi ginagamit mo yun, your brain naman, may another function. Nakakuha pala tayo ng dopamine. Let's get it more. Kunin pa natin, paulit-ulit, kasi yun lang yung importante eh. Dopamine. Hindi ka nakakapag-gets it. Sa real world kasi, hindi ka basta-basta makakapagkuha lang ng dopamine, di ba? Yung pagkuha mo ng cellphone, boom, instant. Wonderful colors, animated, transitions, editing, sexy women, muscular men. Yun, yung mga ganun. Nakakapag-provide yun ng dopamine. Video gaming. Siyempre, sobrang taas talaga sa video gaming. Pero yun yung practical part. Yung dopamine, at least na maialis ka. Yung part na ini-expect mo, ay na-relax na ako. Ialis ka. Yung brain sasabi niya, ay hindi dito lang muna tayo. Kasi maganda dito eh. Ba't pa tayo aalis? Huwag mo na problemahin nun. May dopamine na tayo nakakuha dito. Paulit-ulit, unlimited. Walang lag. Yan, andyan na yan yung dopamine. Kaya, ang nangyayari sa atin yung mga bata, or yung mga teenager, or yung mga grown adult men, nakakapag-spend ng 3 hours. Kasi, yung feeling nila, dopamine driven. Good and relax. Pero, nawawala pala yung
sense of time nila dun. Sense of time tsaka dopamine. Kung tutuusin, it's very hard. Because we all do it. Lahat tayo gumagawa nito. Lahat tayo apektado. Simula pa ng 2009, meron na to, ang computer addiction. Dota, Counter-Strike, Diablo, yun, mga games na yun sa computer. Yung mga 2025 generation, wala yung kaalaman lang dyan kasi sa computer yun. Ngayon, ang alam na lang nila sa cellphone. Lahat naman talaga tayo apektado. Either 5 years old ka, 18 years old, may experience ka na nakapag-hook sa'yo sa video game. Mga bata ngayon, grabe na makapaglaro ng video game. Adik na adik talaga, putik. Nasa labas na at least na maglaro ng mga physical games or fun games. Yung nalalaro lang nila, puro video game, sa cellphone na lang. Wala na yung tumbang preso, abot-abutan, taga-tagaan, bangsak, yan. Mga traditional school game na has lasted for a whole time. Ngayon, nakakalimutan na, di na nila alam yung mga laro na yan. Kawawa naman sila, no? Pero in their case, paano mo naman mamamiss yung mga bagay na hindi mo naman ginawa? Diba? Para sa kanila, nabuhay sila, tapos yung enjoyment nila, video games, sa cellphone. Yun na yun. Yun na yung maganda para sa akin. Unfortunately, may side effects nasisira yung utak mo. Specifically, yung part na utak mo na responsible para sa pag-iisip. Responsible para sa pag-hold ng emotions. Responsible para sa decision making. Responsible para sa self-control. Yan, ng mga emotion. Ng mga specific parts of your brain. Yung part na brain mo yon ay nasira dahil sa video game. I'm not just saying nonsense. Study, scientific experiment, nakikita na yung physical deformation ng utak mo. Kaya ay, as a result, strange behavior or weird. Wala nang self-control. Nag-i-explode na sa mga argument. Tapos ay, mayroon makapag-usap. Parang may anger issues. Tapos pagdating naman sa mga trabaho sa buhay, yung mga chores, tinatamad na. Di na nga kumakain ko minsan kasi yung pagkain, dopamine din ang release yun. Pag nakakakuha ka ng dopamine, hindi ka na mapagramdam ng gutom. Kasi you feel good at the current moment.